sa mga freelancers dyan at aspiring freelancers na parang feel nila tumatakbo ang araw na wala silang achievement, meron ngang client pero maliit naman ang sweldo, or wala pa ring client kahit sobrang effort na. Or opposite naman, sobrang daming financial achievements at the expense naman ng health at relationships at iba pa. So, naranasan ko na lahat yan. Ako nga pala si Luis. 8 years na ako sa freelancing and ang niche ko ay Amazon. So, nung nagka-client ako at parang steady na siya, nag-chill na lang ako nun. Satisfied na kasi ako sa kita at work ko. Pero ang ibig ko lang sabihin dito is medyo hindi ko na inisip yung future ko sa time na yon. Kasi sa freelancing, alam naman natin talaga na hindi siya stable, hindi parehas ng mga government jobs. In short lang is marami akong naging long-term client pero eventually natatapos din dahil sa iba't ibang rason. So gusto ko talagang emphasize na huwag talagang maging kampante kahit 4 years na kayo, 3 years na kayo sa client niyo. Pag nagka-client ka kasi, tas sobrang tagal, tapos malaki pa yung impact mo sa company, tapos let's say close ka sa boss mo, close ka na sa colleagues mo, feeling mo parang hindi na talaga siya matatapos, parang pang forever na. Pero ang nangyayari talaga is numbers game lang 'tong lahat. So, isa ka lang numero para sa company. Hindi naman lahat ha, pero ito yung general thought na at the end of the day ang focus talaga ng kumpanya ay kumita, yung gano'n. So, dapat always kahanda sa mga ganitong senaryo, financially at emotionally, 'wag masyadong ma-attach. Kasi I'm sure parang feeling mo, ay ang laki ng impact mo sa company, tapos parang feeling mo love ka ng boss mo, parang 'wag maging kampante. Tapos gusto ko lang mag-backtrack saglit. I promise related 'to. Yung sinabi ko na sobrang effort na pero feeling mo walang nangyayari. So, bear with me lang. So, nung nagsimula ako is sobrang effort ko nun sa pag-optimize ng mga profile at applications ko. So, inoptimize ko talaga yung Upwork, LinkedIn ko at saka OLJ, Fiverr, yung mga gano'n. Tapos feeling ko sa time na yon is parang hindi siya effective, walang nangyayari ta's feeling ko nasayang lang ang oras ko. Pero guys, eventually dumami ang nag-reach out sa akin out of the blue. So kahit nawalan man ako ng client, merong dumadating. Tapos i-explain ko lang kung bakit ganito ha. Isingit ko yung SEO, Search Engine Optimization. So always ko tong in-emphasize sa mga video ko. Isa talaga to sa foundation. Kung hindi nyo na maalala anong mga natutunan nyo sa videos ko, ito lang talaga gusto ko i-emphasize, SEO keywords. Kasi matagal talaga mag-take effect ang power nito. Baka nanood kayo ng mga videos ko tas parang walang nangyayari. Ito yun. Kasi it will take time talaga. Let's say effort na effort kayo ngayon tas feeling nyo walang nangyayari. Tapos baka next year maraming mag-reach out sa inyo. Kasi yun nga, nag-rank na kayo for certain keywords. Yun lang naman. Kasi 'di ba paulit-ulit kong sinasabi na let's say gusto niyo maging social media manager tas i-edit niyo yung profile niyo na lagyan niyo ng maraming relevant keywords. Tapos hindi naman ibig sabihin nun pag-edit niyo, boom, parang magra-rank na kayo. So, it will take time talaga guys. So, baka next year mag-rank na kayo sa mga relevant keywords na related sa niche niyo. So, it will take time. So, ito yung foundation na gusto kong asikasuhin niyo talaga like now na. So, ito. Kasi later niyo mare-reap ang mga rewards nito. And don't forget, need din i-update nito from time to time. So yun, quick lesson lang, i-optimize nyo yung profile nyo sa LinkedIn, Upwork, OLJ, Fiverr, yung mga ganon. So, depende kung saan kayo nagbo-boom, so dun kayo mag-focus. So yun, puno ng relevant keywords. Kasi ang purpose nito is para forever, hindi ka forever na maghanap ng client. So wag nyo sayangin ang oras at mag-start na kayo kasi nga, like I said, it will take years, months bago nyo ma-reap ang rewards. Next is pag-usapan natin yung mga achievements as a freelancer. Kasi baka marami kayong nakikita sa TikTok yung, nakabili ng sasakyan, bahay, lupa, etc. Nung first few years ko sa freelancing, ang achievement ko nun is mostly mga Lazada, Shopee, Zalora. So again, hindi ko sinasabing masama 'to, pero ang point ko lang kasi marami akong audience dito na younger, mag-invest kayo ng maaga, mag-ipon at kumuha ng insurance. Kasi again, baka mawalan tayo bigla ng client or may mga mangyari like magka-health issue ka or hindi ikaw, baka kapamilya mo, yung gano'n. Kasi 'pag nasanay ka rin na mag-focus sa mga hindi naman siya hindi masyadong importante, pero 'pag nasanay ka na sa certain lifestyle, nasanay kang bumili ng kung ano-ano, may mga installment ka pa, may mga na-book kang travel in advance, tapos bigla kang mawalan ng client, 'di ba? Tapos baka
let's say nagka-client ka ta's in a few months mawawala agad ta's hindi pa nag-kick in yung SEO mo. So yung gano'n. So next is do'n naman tayo sa nasobrahan. Baka narinig niyo na yung mga freelancers na 100 hours or yung mga sobrang daming client. So naranasan ko na rin 'yun. 'Di lang ako sure sa 100 hours na part, pero 'yun yung maraming client at maraming hours. So guys, ang masasabi ko lang is sisingilin ka talaga. It's just a matter of time. So ilang beses na akong nagkasakit at na-hospital na rin, tumaba dahil sa gamot at saka sa lifestyle. Hindi naman siya 100% attributed sa freelancing. Pero ang point ko lang is i-balance niyo talaga yung time niyo kung ano yung importante. Maglaan ng tamang oras sa tulog, sa pamilya, sa friends at saka hobbies. Wala na tayong hobbies guys, work na lang tayo ng work. Tapos do'n tayo sa achievement. So may mga naipundar na rin ako like sasakyan, bahay, condo, may insurance na din tsaka investment. Pero 'yun, 'wag talagang kalimutan yung point ko above is baka bigla na lang mawalan kayo ng client or baka magkasakit kayo tapos dahil do'n is kailangan niyong mag-quit or mabawasan yung hours niyo. Tapos grabe na yung lifestyle inflation. Tapos sobra na kayong na-focus sa mga maling bagay. So yun again, mag-invest sa magandang foundation. Yun, SEO, yung profile nyo, portfolio, digital footprint, mag-upskill, mag-ipon, mag-invest, alagaan ang sarili. So kahit ako sinusolve ko pa rin tong mga issues na to, tapos gusto ko lang i-share talaga at idiin na sana kahit papaano na hindi mangyari sa inyo. So kung feeling nyo wala kayong achievement, in time I'm sure makakamit nyo rin yung mga pangarap nyo. If nagpa-follow kayo sa videos ko, sure ako ma-achieve nyo yung mga dreams nyo eventually. Kung feeling nyo ang dami nyo ng effort pero wala pa ring bunga, I'm sure guys meron yan. Maybe in a different way lang yung bunga. Si Mel Robbins ata nagsabi is, there's no way na parang sobra-sobra yung effort mo tas parang walang mababalik sa'yo. Imposible naman yun. So, ang point ko lang dito is don't waste your life. Lead a purpose-driven life. Pero hindi naman ibig sabihin na mag-hustle kayo ng sobra-sobra. Yun nga, balance lang talaga. So, hopefully nakatulong tong video na to and see you guys in my next video. Bye! Thank you!